Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Isaiah, chapter 54. At anuman pong hawak ninyong translation sa mga kaorasan pong ito, whether yan po ay English or Tagalog, even Kapampangan, at kahit anuman pong version yan, King James, NIV, American Standard, sabay-sabay po natin siyang babasahin. Isaiah chapter 54 in verse 2 and 3. Okay, sabi po, andyan na po ba kayo? Isaiah chapter 54, verse 2. Enlarge the place of your tent, stretch your tent curtains wide, do not hold back, lengthen your cords, strengthen your stakes, for you will spread out to the right and to the left. Your descendants will dispossess nations and settle in their desolate cities. Okay. Sabi po ng verse 2, enlarge the place of your tent. Stretch. Ito yung mga verb na ginamit po dito po sa ating mga nabasang mga talata. Enlarge. Gumamit po siya ng salitang enlarge. Ano pa? Stretch. Lengthen. Strengthen. Yan ho ang mga kataga na sinasabi po sa atin ng Biblia sa kaorasan pong ito. Enlarge. Stretch. Stretch. Alam niyo yun yung hanggang sigurong kaya mo siyang ibanat, iunat. Lengthen your cords. Strengthen your stakes. Banat. Sige pa, banat. Palawakin. Pahabain. Ang stretching, hindi ho yan madali. Di po ba? Di ho madali yan. Stretching, hindi yan madali. May tendency, lalo na sa tulad po ng isang rubber band. Rubber band na yan. The rubber band has a property na pwedeng mag-stretch. The rubber band is made of that characteristic na talagang mag-stretch. Pero even a rubber band na ginawa para mag-stretch ay mayroon pong tinatawag na absolute threshold. Meron siyang kapasidad na darating yung puntong pagka ni-stretch mo na siya ng stretch, anong mangyayari sa kanya? Bibigay. Ano? Ne? Even a balloon, yung pong lobo. Ang lobo din, kahit i-blow mo siya, meron siyang certain space na kaya niyang i-contain. Na kapag sumobra ka doon, pwede siyang pumutok. Okay. What about man? What about the heart of man? May kapasidad po ba ang puso ng tao? May kapasidad po ba ang bawat buhay na nilalang ng Diyos na bumigay? Meron po ba? Oo. Kaya nga yung iba nagsisuicide. Yung iba sa sobrang depression, nasisiraan ng ulo. Hindi nakakayanan ang mga pressure. Hindi nakakayanan na tanggapin ang mga nangyayari sa kanilang kapaligiran. Ito pong nagdaang kalamidad na ito, marami po akong mga nakausap at may mga samot-saring mga tanong na dumaan sa kanilang mga kaisipan. But aren't you glad? Kayo po. Napagabag po ba kayo sa mga nakikita ninyo?
Huh? Were you in trouble? Okay, palitan ko yung question ko. We got affected, yes. Naapektuhan tayo dun sa nakikita natin. And we were moved in compassion. Yes or no? Yes, right? We were moved in compassion. Nakita natin. And every time we see ourselves in front of the television at nakikita natin yung kalagayan ng ating pong mga kapwa Pilipino, Metro Manila, now in Pangasinan, Baguio City, all over Luzon, wala yatang in-spare sa bansang Pilipinas as far as Luzon Island is concerned. But thank God you are alive. And thank God we are. Pero habang napapanood natin yun and we are moved in compassion, we are moved in sympathy, we can only do much, and that is to pray. Pray. Call on the name of the Lord and ask God to save and protect these people. Amen? But deep within, deep within, do we have that troubled heart? We have peace, right? Do you have the peace? We were compassionate. We were moved. We were affected by what we have seen. But the amazing grace of God and that peace that passes all understanding has kept you and me. So that hanggang sa ngayon, nakikita pa rin po natin ang ating mga sarili na nagpupuri at sumasamba sa Kanya. Amen po ba? And isn't God good and amazing? That is the wonder of the peace of God. Hindi mo maabot, hindi mo matarok. At sana nga, itong kapayapaan na to na tinatamasa ng bawat isa sa atin, ang dalangin ko na lang at dalangin po nating lahat, sila ay maranasan po nila. Sa mga nakaraang trahedya na nangyari po sa ating bansa, hindi natin maiwas, maisip din at dumaan din sa ating mga kaisipan. Tragedies such as this, walang mayaman, walang mahirap. Tama po ba? Walang mayaman, walang mahirap. Lahat struggling for life, struggling for survival. Yung mga mayayaman sa Marikina, may-ari ng yung mga shoes, di ba maraming mayaman po doon kasi andun po yung mga fishing magnate, andun po yung mga may-ari ng mga sapatos, lubog ang business nila, wala silang mga artista, di ba? Nawalan ng bahay, nawalan ng tahanan, nawalan ng business. Tapos makita mo, meron nga pong isang report, isang mayaman na nagsistruggle mabuhay, doon sa bubong, humihingi ng tulong, at the other side of the TV, ipinapakita yung Pilipino na nasa bubong ng kanyang barong-barong. Pareho. Isang mahirap na humihingi ng tulong, isang mayaman, nasa taas din ang kanyang bubong, humihingi din ng tulong. Anong pinapakita ng ating Diyos? At sana po lahat tayo namulat dun sa katotohanan na lahat ng nilalang babalik at babalik sa Diyos. Wala ka talagang ibang pwedeng mapuntahan at matawagan sa mga panahon ng tragedy at crisis but the King, the Lord, and the Creator of all things. Now, question. Ito hong mga nangyayari na ito sa ating pong paligid at sa ating mga kanya-kanyang mga buhay. Ano po ba ang saysay nito sa atin bilang isang mananampalataya? Dito po sa nabasa po natin kanina sa Isaiah chapter 54, ang sabi po niya, enlarge the place of your tent. Of course, yung place of your tent po dito, ang tinutukoy po nito ay ang ating mga puso. The heart. Tayo, ang ating pong pagkatao. Enlarge. Gumagamit po ang Diyos ng tatlong bagay upang ito po ay mangyari. Kasi ito po ang dapat na sa atin po bilang isang mananampalataya, katulad po ng inawit natin kanina, ang sabi po doon,
hayaan natin na lumabas ang kaluwalhatian ng Diyos sa ating pong mga kanya-kanyang mga buhay. In times of calamities, in times of pain, in times of tragedy, in times of suffering, ano po ang lumalabas sa atin? Nailalabas po ba mula sa mga pangyayaring ito ang kaluwalhatian ng ating Panginoon? O ang ating mga kanya-kanyang mga kalooban? During these times na ang Diyos ay nagbabanat sa ating pong mga buhay, maaari po siyang gumamit ng mga tao, o di kaya mga pangyayari, o di kaya po'y lugar. God may use people, circumstances, or places. Upang ang stretching na sinasabi niya, upang yung lengthening of cords na sinasabi niya, upang yung sinasabi niyang strengthening your stakes, ay mangyari sa ating mga buhay, gagamit ng mga sitwasyon ang Diyos sa ating mga buhay at mga tao at lugar, bagay, upang ito po ay maganap. Nothing happens by chance. Dito ako na-rebuke, Sister Ann. Nothing happens by chance. Ang salitang all things sa Biblia encompasses all things. All things created by God. All things work together for our good. All things. Lahat. Sabihin po ninyo, lahat. Hindi lahat, lahat. Joke. Lahat, di po ba? Lahat. All things. All things. All things created by God in His wisdom, in His righteousness, in His authority, in His power. All things made under heaven, above earth, below earth. Lahat po yan. Ang may akda ay ang ating pong Panginoon. The next question, bakit may napapahamak? Because while we believe that all things come by God's appointment in His time, the next is man's responsibility when we talk about now man's response and choices. Ano man po ang nangyayari sa inyong mga buhay at sa aking buhay, ano man po ang dumating, maging ang tao na nasa tabi mo, hindi yan by chance na kayo ang magkatabi. Maaring may dahilan. Bakit siya ang kasama mo ngayon? Maaring may dahilan. Bakit ang bagay na ito'y dumating sa iyo? May dahilan bakit ka kumikita. May dahilan bakit ka nagkasakit. May dahilan. Lahat ng bagay na nangyayari sa buhay po ng tao ay may dahilan. May dahilan. At dahil po yan ay may dahilan, ano ngayon ang gagawin ko sa pangyayaring yan? Ano ngayon ang gagawin ko dyan sa taong yan na dinala ng Diyos sa buhay ko? How will I respond? What will be my choices? Ano man ang response ko dito sa pangyayaring ito, ano man ang maging choice ko o decision ko sa pangyayaring ito, yun ang magdadala sa akin, either sa aking kapahamakan o di kaya'y sa aking kabutihan. Nagkakaintindihan po tayo? Nagkakaintindihan po? May kwento ko po ulit, yung personal experience ko po.
Pagka tumatayo ako dito, hindi pwedeng nawawala yung experience ko sa office, no? Doon po ako eh. So, pasensya na ho, no? Chapter by chapter yan. Nasa chapter 10 na tayo. I always have believed that God is an answering God. No doubt. That when we pray, He hears. Nakikinig po ba ang Diyos? Sabi nga eh, kahit na hindi mo sabihin, alam niya. Alam niya. Kahit nga hindi nalalabas sa bibig, alam niya. Sinabi mo pa, di lalo na niyang alam. He hears us. So when I say, Lord, sige na. Lako mo na ako, Kenny. Halina ako, bisa, Kenny. Do you think God is not listening to me? Do you think God does not honor the tears of the righteous? That when we cry, when we call on the name of the Lord, do you think He is not listening? He is. With compassion, He listens to you. With compassion, He listens to me. Especially when I already say, God, please. Naman po sa disaing Diyos eh. What does the Bible tell us about the nature and character of God? He is an ever-loving Father. He is a compassionate God. He is even an all-powerful God. But why is it that up to now, I am there? Is He not listening? He is. But God said, I'm stretching your heart. Yan ang nakaman paboreni nga pong Ginoo bumigtas. Ayan! Yay! May patad ne! God is not like that. Nakatamo man paboreni nga pong Ginoo na mapatad. He watches our step every day, step after step. Pag-atyo nakakita ang balitang malapit na kamong manabong mahanyan? You're about to fall? Sa peliko nga, nagagawa nilang ganun eh. Di ba? Mamamatay na, nabubuhay pa. Just pa. Di ba? I mean, well, of course, script yon, they can just do it. But, what about God? He created you. He loved you. He cared for you. He is concerned about you and me. Hindi ka ba niya sasagipin sa oras na ikaw ay nagsasabing, Lord, help! How many times, day and night, every time na sasabihin sa akin nung secretary ng boss ko na sa office daw ni boss, dug-dug. Yung puso ko po kanita na dug-dug. Kasi alam ko na mga kasunod na pangyayari, mapapagalitan ako eh. Totoo naman. Yun lang naman ang saysay ko doon, mapagalitan. Kaya nga tinatanong ko, ito ba talaga, Lord, ang saysay ko dito sa Laos Group, ang mapagalitan? Is this now my essence? Malay mo, di ba? Kaya pala ako nandoon, ang ministry ko, para asarin ko siya. Di ko alam. Ito na yung chapter 10. Pinatawag po ako ng HR. Sabi ng HR, Alice, other than marketing and communications, sabi niya, in the organization of this company, sabi niya, what and where do you think you can be efficient? Isip ako. Sabi ko, training. Sabi niya, wala nang lugar sa training. Hindi ka na pwede doon. Hindi ko po alam.
Sabi ko, other than marketing and communications, and if training is not for me, ayoko naman po sa operations, sabi ko sa kanya. Okay. Lumipas po yung mga ilang araw, pinatawag po ako ulit. Sabi niya, Alice, pumayag ang chairman. Magkikreate kami ng position para sa'yo. Favor. Favor yon. Imagine, magkikreate sila ng position para sa akin. Lord, sabi ko, pinay. So wala na ako dun sa place of humiliation. Wala na ako dun sa kanya. Hindi na ako napapagalitan, hindi ako napapahiya. So sabi niya, sige ma'am, okay po ako. Binigay sa akin specialized training and special projects. Reporting now directly to the Vice President of Human Resource. I have a better boss, okay? Lesser pressure. Di excited po ako niyan. Sabi ko, Lord, thank you. So, sobrang pasalamat na ako. Nawala na ako sa marketing, sa communications. Hindi na ako reporting sa CEO. Reporting na ako ngayon sa isang vice president na super bait. Workaholic nga lang. Pero okay lang yun. Sabi ko, I don't mind working until, 12 midnight, 10 p.m. for as long as I have a very supportive boss. And I know at the end of the day, I am happy. Kaso, nung pong dumadaan na po yung chapter 10 ng buhay ko, wala akong ginagawa. Sabi ko, Lord, eto na naman po ako. Wala nga ako sa place of humiliation. Nandito naman ako sa place of barrenness. Wala po akong ginagawa. Nakaganyan lang po ako. Pengin naman trabaho. Bigyan ako ng work. Ang binibigay na work sa akin, clerical. Tawagin mo to. I-type mo to. Balik ako doon sa... Saan ka ba naman nakakakita ng Assistant Vice President? Ang trabaho, clerical, taga-type, taga-tawag. So, magtatanong na naman ako, babalik na naman ako sa Panginoon na, Lord, ano to? Nawala ako sa place of humiliation. Nandito naman ako sa place of barrenness. So, syempre, andun na naman po ako. Humingi na naman ako kay Lord, Lord, wala na talaga po akong gagawin talaga dito. Maawa na po talaga kayo sa akin. Alisin niyo na po talaga ako dito. Ano po ba talagang gusto niyong mangyari dito? Pinapatay niyo ako dito, Lord, eh. Which is true. I earn my death every day. Because I am in a place where I don't ever imagine I am there. Mga lugar na hindi ko inimagine na mangyayari sa akin. Isang lugar na from childhood, hindi ko pinangarap. Dahil hindi po ako nasanay doon. Pero ngayon nga po, iba ho yung gusto ng Diyos. At yung mga tao sa paligid ko, mga tao sa paligid nyo, alam nyo po bang hindi rin aksidente na sila po ang mga kasama ninyo sa bahay nyo, sa opisina ninyo, sa eskwelahan? Bakit? Pwede ka bang pumili ng teacher? Pwede ka bang pumili ng classmate? Pwede ka bang pumili ng mga office mates? Basta pag dumating ka sa isang lugar, pumasok ka doon, consider this. That is the will of God concerning you for that day. Kaya nga, di ba, nung sabi ng Ephesians, in everything, give thanks, for this is the will of God concerning you. In some? No. Anong sabi po? In everything. Sa lahat. Sabihin niyo ho ulit, lahat. Lahat po.
Lahat. Sa palagay po ninyo, bakit ang taong yan nandyan sa buhay mo? Eh di stretch. Para stretch ka. To stretch you. To lengthen your cords. To strengthen your stakes. Why are you in that tragedy? Why are you in that sickness? Why are you in that pain? To stretch you. To strengthen your stakes. To lengthen your cords. Kaya nga po sa verse 1 ng Isaiah 54, anong sabi? Sing, O barren woman! Sing! Rejoice! Thank God! Because He is lengthening your cords, strengthening your stakes, stretching your heart, enlarging it. So that your heart and my heart, your life and my life can just contain. Kapag ka po yan, stretch na stretch, at lengthen yan, that heart of yours and mine can now accommodate. It can accommodate any kind of pain, any kind of person, any kind of situation. Why? Because it can accommodate. Kaya. It can accommodate the weakest of all weak, the poorest of all poor, and the whoever, and the whatever. Kahit sino pa yan, kahit ano pa yan, kaya mo siyang tanggapin, kaya mo siyang unawain, kaya mo siyang halikan, kaya mo siyang mahalin, kaya mo siyang pagpalain, kaya mo siyang biyayaan, kaya mo. Bakit? Because the heart has been stretched. Kaya nga po, ano po ang sabi sa atin? Ito pong stretching na ito, ang itinuturo po nito sa atin are two things. I'm sorry. Two things. One, pulling together in love. We pull together in love. The stretching, the lengthening of cords, the strengthening of stakes. What does it tell you? What does it tell me? It tells you to let us pull together in love. Balikan lang ho natin ang 1 Corinthians 13, pero basahin nyo na lang po sa mga kanya-kanyang mga bahay. But love is such a mysterious gift of God na kapag ka totoo ang pagmamahal at totoo ang pag-ibig, totoo naman po, di ba? Kayang magbata ng pag-ibig. Yun yung sabi niya. Love sacrifices. Love bears all things. Love forgives, etc., etc. So if our hearts are stretched, we can pull together in love. So let's pull together in love. Natutuwa lang po ako ang Pilipino. Grabe po, di ba, pag magmalasakit. I just can't imagine. Nung isang araw po, papapasok po ako ng opisina, naka-tune in po ako sa, ano ba yun? Kay Ted Filon. Nagsimula po yung program niya, 8:30. Papunta po kaming Marilao that time. So, nag-start ang program niya, 8:30. Nagsimula siyang manawagan ng tulong para sa mga portalet. Okay? Kasi po, ang pangangailangan daw po ng mga nasa mga evacuation centers, mga portalet. So he started calling out. Ang sabi niya, eto po, may sweldo po ako ngayon, 50,000 pesos, ibibigay ko po over radio. Wala pong matitira sa akin, 50,000. Ayan po. Sunod-sunod na po nun. Alam niyo po bang in 2 hours, he was able to collect 500,000 pesos. For portalet lang yun, ha?
500,000. Kung papansinin po ninyo, manonood din kayo ng TV, di po ba bumabagsak ang mga tulong? So what does that tell us? May kapasidad po ang tao na tumulong at magmahal, magmalasakit sa kanyang kapwa. Kaya naniniwala din po ako dito sa Mount Zion. Marami po nun, di po ba? Marami po sa atin ang may ganoong kapasidad na, kunwari po, over prayer. Alam ko po may mga nagre-respond na ganoon. Over prayer, may narinig tayo, itong kapatid natin na ito, nangangailangan ng ganito, nangangailangan ng ganyan. Do we end in praying with one another? Do we just end in, oh sige sister, pagpipray kita. O pinagpray na kita. Tapos na po ba tayo nun? Huh? No, right? We don't end there. We end in asking ourselves, how else can I help other than my prayer? Kaya nga po yung tinatawag na strengthening, stretching, kasi if the heart is stretched, it has the ability to do good. It has the ability to accommodate. Yung iba nga po, I remember one missionary, ito po yung naging lifetime verse niya eh, yung Isaiah 54:2. Itong Isaiah 54:2, ito po yung naging lifetime verse niya, kung kaya't nag-open po siya ng kanyang bahay sa mga homeless. And pagka may spare time pa siya, lumalabas siya sa daan at kinukuha niya yung mga street children, and she feeds them. Why is it na may mga ganoong pangyayari? Dahil ba, well, I would like to say yes, it's a gift. But while it is, of course, a gift, bilang isa pong mananampalataya, that we are commanded and taught by the Lord to pull together in love, we'll find ways para po ma-exercise po natin itong sinasabi po na ito ng Biblia, so that through these little actions na binibigay po natin, ipinapakita natin sa ating kapwa, ay nakikita ng sanlibutan, nakikita ng iba, na experience po nila ang kalwalhatian ng Panginoon sa pamamagitan po natin. Amen po ba? Let's pull together in love. And lastly, this stretching na binibigay po at itinuturo ng Panginoon sa atin sa Isaiah 54:2 tells us that we have to pull together not only in love, but we pull together in unwavering trust and confidence in the preeminence of Jesus. We pull together in that unwavering trust. Hindi matinag-tinag na tiwala at tiwala and confidence dun po sa preeminence po, kapangyarihan ng ating Panginoon. In Colossians chapter 1, dito po sinasabi po sa atin where Jesus is preeminent. Nakita po natin siya sa verse 17. He is the creator of all things. Creator of all things. I want you to really pray in the Spirit and pray in your heart and begin to appreciate Jesus as really the creator of all things. Kasi may tendency po na pag pinag-uusapan is God being the creator of all things, we know Him only in the book of Genesis. And that's it. He created the heavens and the earth. Period. O nga naman, creator na siya nun. Kasi He created the heavens and the earth. Yes. He creates the heavens and the earth. He created the heavens and the earth.
He is the creator of all things. He creates everything that existed before and after. He is before all things. Kaya nga po, kaya ho nating i-stretch, kaya ho nating ibanat ang ating mga puso at ating mga buhay sa mga nangyayari sa ating mga buhay, sa mga tao sa ating kapaligiran. Kaya natin po silang kaya nating silang i-accommodate because of that principle that we believe in, that you see, Jesus created that. He is the author of that situation. He is the author of that creation. Your seatmate, your wife, your husband, your children, lahat. Kahit pa po yung mga ipapanganak pa, He is the creator of all things. And He is not only the creator of all things, but He is the sustainer of all things. He sustains, in verse 17, in Him all things consist. Sabi po doon, sustainer of all things. So He creates, He sustains. And in verse 19, ang sinasabi po ng Colossians, Jesus is the fullness of all things. Siya yung kaganapan ng lahat. Having all this said, having now known that Jesus is the creator of all things, sustainer of all things, and the fullness of all things, don't you think He deserves from us an unwavering trust and confidence? Yung pong kaibigan po namin, magtatapos po ako dito. Yung pong kaibigan po namin na nasa Canada, may mga ano po yun email threads. And pinag-uusapan po doon yung kamay ng Diyos sa buhay niya. Nag-collapse po yung kanyang kidney. Kidney ba? Nag-collapse po yung kanyang kidney, so nailagay po siya sa isang critical condition. So nasa ICU po siya. She's a Christian. And alam po ninyo, what is good about our brothers na nasa Canada, hindi ho siya iniiwan sa panalangin. Meron po silang tinatawag na 24-hour round-the-clock prayer for that sister. Malaki po yung responsibility ng church sa kanya kasi po, yung pong family po niya kasi wala, nasa Pilipinas. So isa po siyang OFW actually sa Canada. So yung pong pamilya niya nandito po sa Pilipinas. Yung asawa niya andito, pati na ho yung dalawa niyang mga anak. And the compassion is so strong kasi bata pa po yung mga anak niya. So kung mamamatay po siya at siya yung kumikita para sa kanila, yun po yung medyo touching po doon, yung maiwan po yung dalawa niyang mga anak dito sa Pilipinas. Plus yung po kasing asawa niya, ano lang po siya dito, parang PUJ, isang pampasaherong driver. So they have a 24-hour round-the-clock prayer sa ICU. Pinakiusap po nila yun doon sa ospital po ng Canada. And they are monitoring yung condition po niya. Dumating po dun sa puntong nag-flat na po talaga siya. As in, collapse na po. Nag-collapse na. And nung nakita po nila yung dun sa screen na talagang nagko-collapse na po siya, ang tanging way na lang para po siya'y mabuhay, yung tawag po nun, yung artificial respirator po ba ang tawag doon? Para masustain yung kanyang yung kanyang life. And sabi po nung pastor, naghawakan daw po sila ng kamay and they really sang, praising the Lord, thanking God for her life and praying. And while praying, biglang nag-up
Na-revive ulit. So, nag-email na naman po. Thank God. Sabi niya gano'n, Sister Lou is now recovering, ganyan-ganyan. And then, after 2 days, nagko-collapse na naman po. So, wala na po talaga. Ang sabi po ng doktor, kumbaga parang give up na sila. So, kasi, ano na pong mag-apya, ano na po talagang mag-collapse siya, mag-apya, mag-collapse siya. Ang gana po kitang wala na talagang tinatanggap na pagkain kahit po yung mga sinasabi nilang mga artificial food na idinadaan na lang sa sa dextrose po bang tawag na sa But amazing is our God. Nung pong talagang magkasundo, through email lang po yan meron pong ipinaikot na email sa lahat po ng mga kaibigan niya, na at this particular time, sabi niya, let us pray for Sister Lou, who's really already struggling for life, at kailangan niyang mabuhay. Let's petition it to the Lord, na she will live for her children, na kahit na 2 taon pa. Yung ganon. And the email we recently received 2 days ago, alam niyo po ba, gumawa po ng himala ang Panginoon, nakakakain na po siya, at nagbalik na po yung kanyang kulay. Although nasa pa po siya, nasa ICU, but ang sabi po sa amin is, obserbahan po siya for another 48 hours, at kapag ka nagkatuloy-tuloy po yung kondisyon niyang yun, idadalhin na po siya dun sa hindi po sa ICU, dun po sa regular room. You see, sometimes we do not understand yung mga ganoon pong pangyayari. But ito pong ipinakita na ito ng mga Christians natin, kapatid, sa pananampalataya sa Canada. Alam po ba ninyong nakita ko doon yung solid yung kanilang tiwala sa Diyos. Solid yung kanilang confidence. It is so unwavering that they pull together. I saw that. Pulling together in an unwavering trust and confidence in the preeminence of God, knowing that God creates, knowing that God sustains, and knowing that God has the fullness of all things. They never gave up. They never gave up. Hanggat meron kaming, sabi po ng pastor sa doctor, sabi niya, Doctor, you don't say that. Sabi niya, even I get only a very slim chance in the monitor, I won't stop asking God for a miracle. And true enough, they didn't stop. They didn't waver. They didn't stumble. They pulled together in that unwavering trust. And because of that, they saw God. They saw God. Kaya po, sa atin, huwag ho tayong padadala sa mga nakikita po natin dito sa ating pong kapaligiran. Let us not be moved by what we see. Diyan lang po. But let us otherwise be affected by the preeminence of God. Kung meron po man pong magpapa-apekto sa buhay natin, that should be it. It should be the preeminence of God. God being the sustainer of all things and having the fullness of all things. Na halos pumutok na yan sa iyong espiritu. Let it burn. Let it burst. Let it break forth. Na makita mo kung sino ang Diyos na ito na ating pong pinagkakatiwalaan. Well, we've said it, we've sang it. He is the King of the flood. And we saw Him many times. His wonders, His powers, His magnificence, His glory. Let us not give up, but let us pull together, and allow the Lord to just stretch our hearts and lengthen our cords. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Pastor, shall we sing Shine, Jesus, Shine? We will worship the Lord sa umaga pong ito. And let us really pray that God will move
sa ating pong mga kanya-kanyang mga buhay. Alam ko po na most of us, if not all of us, are experiencing God stretching us, strengthening our stakes, lengthening our cords, enlarging our hearts, gumagamit ng mga iba't ibang sitwasyon, mga tao, lugar, pangyayari sa ating mga buhay. But while God is doing this activity in our lives and in our hearts, let us never forget to pull together in love, and pull together in an unwavering trust and confidence on what God can do in this life of mine and in that life of yours. We will just let God shine in our lives and let His glory come as we sing and as we worship the Lord.